Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Hendo Kabos, ako po si Junal Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa Ladua Nacional. Aros sa 2,000 na disallowance notice sa pinataw kan ko sa DPWH sa laog nin 10 taon. Lakson kinumpirmar na may 355 million pesos na budget insertion para man sa flood control project. Sirimbaga ni Senador Jinggoy Estrada asimman Representative Terry Redoy lalong nag-iinit. Magalong mayo nin imbitasyon na gikan kay Marcos Parman sa Anti-Corrupt Practices Act. DOH Chief inanunsyo na aabuto na sa zero balance billing ang mga biktima kan pinagsasabing o mga biktima kan mga pigsasabi subuot na irregularidad sa partibismo kan irresponsabling mga tsuper. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata, mga empleyado kan DPWH suspendido ang pagsulot kan sa indang mga uniforme. Dison na formal nang nagsampa nin reklamo sa ombudsman laban sa mga opisyal kan DPWH. EO para sa binilog na Independent Commission para sa pag-imbestigar kan na maanumaliyang proyekto sa flood control. Piga paluwas na. Speaker Romaldi sinasabing bagong overtime guidelines ini tama lang para man sa sakripisyo kan mga paratukdo. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga po sa Hendo Kabos, ako po si Junal Cuba. Sa detalyes kan mga barata sa BBS FM Naga, pinanginutan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkakaigwa ni pagsilibrar kan ika-108 taon na kaaldawan kan sa iyang ama o birthday. Kanda dating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. sa pagiman kanda alay nin Burak sa Marcos Monument duman sa Batak City, Ilocos Norte kanda sudma na Setyembre 11. Antes ang seremonya nagpartisipar ang presidente sa First Family sa sarong misa nin pasasalamat sa Immaculate Conception da Paris duman sa Batak kung sa sinda ang nag-alay nin mga pangadyo na asin na pasasalamat sa pagrumdum ka na birthday ka na sa iyang ama.
parte ka na selebrasyon and pagduhol nin mga kagamitan na medical sa mga napiling munisipyo asin na syudad kan sinambit na nga probinsya. Kompleto ang pamilya Marcos sa pagselebrar kan kaaldawan kan dating presidente ka nasyon. Puwersa lang ni Opuer lang ki Senadora Amy Marcos nagapartisipar sa sinambit ng selebrasyon si dating First Lady Imelda Marcos na inapod kan presidente na forever First Lady sa minsay kan presidente sayang tinawan doon na dai tutugutan ang si Isayman na makapangyarihan si Isayman na tao na mag-api o maglait sa parte mismo kan mga Pilipino. Kinawan doon kan presidente na dapat perming girumdumon na kinakaipuan na gibon ang tamang bagay sa tao man kan mga angat perming dapat nasa tamang lado kan kasaysayan. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, posibleng magpako sa 1.89 trillion pesos ana nawaldas na kwarta gikan man sa korupsyon sa climate project poon kan taon na 2023 basado sa sarong environmental group na Greenpeace Philippines. Kabalin na digdian 560 billion na nalustay ngunya na taon lang base sa pagkarkulo na bulgar na nagpapadagos na investigasyon kan Senado sa maanomaliyang mga flood control project sa Pilipinas. Basado kaya sa datos IGWA, ang National Integrated Climate Change Database and Information Exchange System na piga Bulgar kan grupo ngunya na 2025 gikan sa kabilugan na 800 million o billion na peso na climate taga project na sasabing pinagapanginutan kan Department of Public Works and Highways DPWH. Pinagkakarkuluman na abuton sa 560 billion pesos ang posibleng nawalda sa asin na kurakot sa nasambit ng proyekto kung sain sa flood control projects pa lang o minabot na sa 248 bilyones pesos maski sa base na kung sain nakarkulukan na environmental group na 173 billion pesos ang nasabing kantidad na pwedeng nalustay bunga naman kada nasabing pangkukurakot. Kasumpay ka na ipinagpahig kan Greenpeace Campaigner Jefferson Chua na dai ini maaako-ako kan mga Pilipino bako lang sa buot hinabon kani ana kaban kan banwaan kundi digdi lumpo pa kani ana kakayahan kan na milyones na mga Pilipino na makasurvive sa atubangan kan matinding krisis sa klima. Ini pinagtawan ehemplo kani ana mga parabon kan climate funds sa climate criminals. Kasumpay kani nagpatadid ang grupo na an korupsyon sa flood control program kan gobyerno. Ini haros kapariyo kan na obsens sa plunder na kaban kan na gobyerno na kung sa ida digdi na katagama para tabangan ang mga Pilipino na makaalpas asin na lalo na sa parte kan climate disaster. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pinagbisto niya ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pinagwalat na ligasiya asin pagiging patriotism kana sa iyang ama sa pagrumdum kan ika-180 birthday kan dating presidente kasudma. Ipinagpahig ni President Ferdinand Bongbong Marcos ana pamana kan serbisyo asin man sakripisyo kan dating presidente kung sa ina maging sarong maray na Pilipino kinakaipuan na maging handa asin isakripisyo ang gabus kabali na ana buhay para sa Pilipino asin man sa Pilipinas. Daiman tutugutan ni Presidente Marcos ang si Isayman na makapangyarihan na tao na mang-api o manglait nin mga Pilipino. Iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, tinawanin pagbisto ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Dr.
iya Christina Clarissa Tulin Isquita kan Bisaya State University BSU na nagtapos kana doctoral fellowship duman sa Harvard Medical School. Nasaro niya na inspirasyon sa mga kaubenan sa Leyte. Si Dr. Tulin Isquita ana ka-inot-inoting miyembro kan BSU faculty na nakapagtapos nin Harvard Postdoctoral Fellowship. Siya ana kaigwa nin pag-iimbestigar kasumpay kan development in anti-glycan monoclonal antibodies sa Beta Israel Jacones Medical Center kan Harvard Medical School. An anti-glycan monoclonal antibodies an may mahiwas na gamit sa lado kan medisina ana pagkakaigwanin na pananaliksik asin na biotechnology kabali na ang diagnosis asin na pagbulong sa manlain-lain ng mga kailangan kan kanser. Pinasalamatan ni Speaker Romualdez si Dr. Tulin Isquita sa pagduhol kini kana sa iyang kaaraman sa lado kan agham asin sa parte mismo kan mga hoberes kan Eastern Visayas na magbisita sa iyang opisina sa House of Representative kan nagtalikod na aldaw kan Lunes nin pagkahapon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa BBS FM Naga pinagabusisi ni Deputy Speaker Janet Garin kan Iloilo ang kontratista na si Pacifico Corley Discaya II mapadapit man sa nakulimbat kaning kita ka na mga pagsasadiri kaning construction firm nagikan sa haros Mayo iniyo anda kan 2016 o minabot na nin bilyon pesos sa irarom kan administrasyon ni Duterte. An mag-agom na diskaya may sadiri kan St. Timothy Construction asin iba pang mga kompanya na nagsasako pa sa mga questionabling mga proyekto kan Department of Public Works and Highways asin na nasa sentro ngunyan kan investigasyon kan House EMPRA Committee. Ipinagpahig ni Garin na an biglaan na pagdakula kan na kwarta income kan mga kumpanya na pagsasadiri ni Diskaya ana Mrs. Kainin na si Sara ana makaduda. Pinagabusisi ni Garin na si Corley kasumpay man kan financial statement kan sa indang mga kumpanya na ipinagsumiter sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ipinagapailing kan na dokumento na ana mga kumpanya na konektado sa Diskaya ana napabareta kan na zero na income kan na 2014 asin na 2015 asin nagabot sa 99.25 million pesos lang kan 2016 kan 2017 naglangkaw ana kita kani ni naabuton man sa 1.34 billion pesos o 942% na paglangkaw kumparaman kan nakalis na taon kada 2018 bigla pang luminangkaw asin o minabot sa 12.5 billion pesos o aabuton sa 1,065% na paglangkaw kada kwarta kada nasambit ng mag-agom na kontratista bago minabot nin 13.55 billion pesos kan 2019. Tinawan doon ni Garin na padagos ana pagdakula nin bilyones pesos kan income kan mga Diskaya sa panahon kan COVID-19 pandemic kun sa kasuarin digdi tios na tios tikapo ang mga ordinaryong mga Pilipino. Tinawan doon kanina ang mga kumpanya ana nag-report nin 16.7 billion pesos kan 2021, 20.52 billion pesos kan 2022, 18.62 billion pesos kan 2023 gabus gikan sa mga proyekto kan gobyerno asin pinagtutubudan gikan sa korupsyon kan pamilya Diskaya. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal,
Higot na sayumahan ni Bicol Party List Representative Saldico na mga aligasyon na idinadaklag sa iya duman ni Baguio City Mayor Benabin Magalong kasumpay man kan subuot maanumaliyang flood control project. Sabi ni ko, mayo nin malinaw na detalye ang mga paratang ni Manggalong alagad siya tulos na pinagusgan. Kuministyon kani ada pagiging patas ni Manggalong kon sa inda digdi ibabali ana bubu o kan bibilogon na independent commission na mag-iimbestiga sa issue. Sabi ni ko, dahil magiging maray ang investigasyon kon sarong miyembro kan komisyon ang nagpaluwas din mga akusasyon sa media anti-spaman kan pagpuon kani. Inot nang ipinagpahig ni Magalong na may masalangkaw na opisyal Kiko na sangkot sa maanumaliyang flood control project. Siko ang sagkod ngunyan sa mga imbitasyon na pinagapapaluwaskan Senado asin Kongreso dahil nagbubutwa ninuli tada yaon duman sa Amerika nagpapabulong sabi kan kampo niko. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyan sa lado nasyonal padagos na makikipag ulay ang Department of Foreign Affairs sa Embahada kan Pilipinas sa South Korea para man malinawan ang orolay sa pagkasabot kan subuot pagpundo sa pagpapautan kan nasambit ng nasyon sa infrastructure project sa Pilipinas nin huli man kan issue kan korupsyon. Ini ang naging pahayag kan DFA na inisyu nindang statement kasud ba September 11 matapos isugo ni South Korean President Lee Jae-myung ang tulos-tulos na pagpapauntok o pagpapapundukan pagtaon nin 700 billion na peso asin 200 billion o 29 billion pesos na infrastructure loan sa parte mismo kan Pilipinas. Sa sarong pahayag kada presidente kasudma kanda South Korea kinumpirmar kanina an sa iyang pinag-ninigirahan asin pig sasabing proyekto na infrastructure project na pinag-aagad sa Pilipinas sa suportaran kan na 2023 alagad daipasubuot na pupunan ang nasambit ng proyekto kaya may pang pundong nagagastos para digdi asida pinugulan niyang malustay at bilyones pesos na kantidad kan kwarta kan sa indang taxpayer. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pagitangunya sa lado nasyonal. Inumaw ni Speaker Ferdinand Martin J. Romualdez na pagpapaluwas kan Department of Education DepEd nin bagong guidelines sa pagbayad kan overtime sa mga pampubliko nga mga paratukdo na saro subuot na lakdang tanganing masiguro na makakaresibdi ni na tama na kabayaran ana mga niya karibay ka na sa indang sakripisyo sa pag-siserbi sa mga namamanwaan ng mga Pilipino. Basado kay Romualdez sa halwidang hagad ka na mga paratukdo na matawan ay magkakarigong kompensasyon para sa sobra dindang oras nin pagtrabaho. Mas naging makabuluhan subuot ang lakdang na ini kan Department of Education orog nang pinagsilibrar ang 2025 National Teachers Month. Tinawan doon kan representante gikan sa party kan liti na ang bagong patakaran ang patunay kan pangako ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pangatamanan ang mga paratukdo sa irarom kan bagong Pilipinas. Basado mismo sa liderato kan Kamara maski mismo may mga pagtutukdo ana sarong bukasyon anda iya matutumbasan dakulang lakdang ana bagong polisiya kan departamento kan edukasyon sa pagdul nin importansya sakripisyo kan mga paratukdo sa irarom kan DepEd Order number 26 series of 2025 makakaresibi ang mga paratukdo nin 125% kan sinang aktual na hourly rate para man sa autorisadong overtime sa kada weekdays asin 150% man kapag Sabado holiday o non-working day.
Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, pinagpaluwaskan Palasyo kan Malacañang ang sarong Executive Order 94 mapadapit man sa pagbilog kan Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang Executive Order number 94 pinagpirma ni President Ferdinand Marcos Jr. kada sudma binilog ang Independent Commission para man imbestigahan ang mga irregularidad asin korupsyon sa lado man kan mga flood control asin iba pang mga infrastructure project kan gobyerno sa laog kan nakalis na 10 taon. Ang Fact-Finding Commission and pinagbibilog kan tulong miyembro kan sarong chairperson asin duang miyembro na may matibay na reputasyon pag-abot sa integridad asin pagiging patas. May kapangyarihan ang ICI na magsagibo kan investigasyon, magpaluwaskan subpena, mangalap nin mga ebidensya asin na irekomenda na pagsampa kan kaso laban sa mga sangkut sa anomalya, official man kan gobyerno o pribadong individual. Prioridad kan komisyon ang mga proyekto kan flood control, lalo na ang kadakol na mga report kan sinasabing mga nawawara na mga pundo asin mga irregularidad sa implementasyon kani. Target kan komisyon na mas mapakusuga asin puntiryaon kung sa irisay ang dapat managuta asin kung paano maiwasan ang pag-abuso kan pundo kan gobyerno. May kapangyarihan ang ICI na irekomenda asin i-praise ang mga pagsasadiri pagrurugaring i-hold and biyay kan mga iniimbestigahan o tulos sindang suspenderon para daiman makalaog asin daiman magkairero ang mga ebidensya pwedeng ini ana isakat kan komisyon ana mga nahiling ninda na mga irregularidad sa Office of the President, Department of Justice Office, on the Ombudsman asin iba pang ahensya para man sa parte kan magkakarigo nga aksyon sa nasambit ng executive order. Sinuguman kan nasambit ng executive order ang mga ahensya kan gobyerno na makipagtabangan digdi mantang an mga dai makikisumaro pwedeng sampaan kan pinagapod na disciplinary action. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal o minabuta sa duwang persona na mga opisyal kan Department of Public Works and Highways DPWH duman sa parte mismo kan Bulacan District Engineering Office ang pinagkasuhan kasumpay man kan maanumaliyang flood control project asin subuot ghost project kabali digdi sa mga kinasuhan iyo ang 5 individual gikan sa mga sangkot na mga kontratista. Kasudma personal na nagpasiring si DPWH Secretary Benz Dizon sa Office on the Ombudsman tanganing isumiti ang mga dokumento laban sa mga opisyal asin mga kontratista na atubang sinda sa kasong pagbalga kan Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation through Falsification, Government Procurement Reform Act, Republic Act 9184 asin a new Government Procurement Act, Republic Act 1209. Basado kidison ang mga kasong ini an inut nang ipinagsampa nin huli tamay matibay na mga ebidensya tulos na mapanagot ang mga akusado. Paayag kadi non-bailable ang mga kaso asin pwede ning mantong sa habang buhay na pagkakakulong ing kaso mapatunayan na nagkasala. Kabali sa mga opisyal kan DPWH na pinagkasuhan, Yosinda Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Bindusa, sa laduban kan mga kontratista, kabali dyan si Sally Santos kan Sims Construction, Mark Allen Aribalo kang Wawawa Builders na sinasabing taga dyan subuot sa Magaraw, Maria Roma Angelina Remando asin si Sara Rowena Diskaya
kana Santa Timothy Construction Corporation asin Robert Imperio kana IM Construction Corporation. Ipinagpahig ni Dison ini palang puon kan serye kan mga kaso laban sa mga tiwaling mga opisyal kontratista. Pinaglalauman na sa mga masunod na mga simana may panibagong mga reklamo na isasampa kasumpay sa anomalya sa flood control project sa iba pang parte ka nasyon. Dagdag kani kapag nailatag na an independent commission inina an manginginot sa pagsampa kan mga kaso asin na preparado na maging resource person an opisina kan DPWH. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, nagpaluwas ngunya na aldaw o kasod pa nin memorandum si DPWH Secretary Vince Dizon temporaryo nga pagpapapundo sa pagsulot kan mga uniforme kan mga empleyado kan Department of Public Works and Highways DPWH. Edi matapos man na makaresibinin report si Dizon kan mga insidente nin harassment asin pagkukulog gikan sa parte mismo kan publiko laban sa mga empleyado nin hulitan na bibisto sinda mga tawhan kan ahensya. Inirekomendaman kana unyon ang mga empleyado ada nasambit ng opisina na kinakaipuan ining isa gibuna tidakwan doon ni Dizon na iintindihan niya ang mga mismong mga pangyayari asida kaanggutan kan publiko. Alagad nag-apila siya na daigabuson ang mga empleyado kan DPWH ninuli ta mas dakul pa subuot ana sinasabing marhay asin nagsiserbi nin tultol sa banwaan. Sabi pa man ni Dizon mayo pa ning kasiguruhan kung sagkud nga rin ang nasambit ng memorandum. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pang nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, inanunsyo ngunyan kan Department of Health DOH Secretary Ted Herbusa na digdi masasaklaw naman kan bagong programa kan Zero Balance Billing ZBB ang mga biktima kan irresponsableng tsuper sa mga aksidente sa tinampo. Ginibo kana sekretaryo anasambit ng anunsyo sa sarong UN press conference duman sa road safety sa Mandaluyong City kanda sudma kabali sa UN Special Envoy for Road Safety Jen Tud na sa presenti nasa Pilipinas puon paman kan aldaw kan Lunes Septyembre 8 sa gudnang ngunya na Septyembre 11. Pinaglinaw man kan sekretaryo ang mga pagkakaigwa nin pagdiskwalipika gikan sa programa ang mga road asin traffic violators na ma-admit sa nasambit na mga ospital kan DOH. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, inako ni Baguio City Mayor Benamin Magalong kan nagtalikod na Miyerkules petsajis kan bulan kan Septyembre na daipas siya nakakaresibinin anuman na imbitasyon tangani man na maging parte kan bibilogo na Independent Commission ni President Ferdinand Marcos Jr. na kung sa ida mag-iimbestiga sa subuot mga korupsyon kan mga proyekto sa lado kan infrastruktura kan gobyerno, partikular na sa flood control project. Sa pahayag mismo sinabi ni Magalong na mayo pa nin formal na imbitasyon ang palasyo kan Malacañang asida question kani ang sa iyang pagiging kwalipikado ninulita siya sarong sinasabing opisyal na kan gobyerno na pinagapili tanganing maging alkalde. Sabi kani sa panginot na plano kan presidente da ibabali ang mga politiko sa komisyon tangani man na magdanay ang pagiging patas asin mayo ning kinikilingan sa investigasyon. Sagkod ngunyan mayo panin opisyal na anunsyo gikan man sa Office of the President kasumpay kan magiging miyembro kan komisyon on kun ngo arin ini mapuon sa nasambit ng investigasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal,
o lado nasyonal sa pagultanan ninda Senadora Jinggoy Estrada asin Bicol Saro Representative asin Empra cum Lead Chairman Terry Ridoy kasumpay kan kontrobersya na resource person sa flood control corruption probe na si Engineer Bryce Erickson Hernandez padagos ngunya na nagiinit ang tensyon sa pagultanan kan duwang opisyal kan gobyerno. Si Hernandez, dating Assistant District Engineer kan DPWH duman sa Bulacan, nagbulgar sa house hearing na subuot kickback scheme asin kinakasangkutan ka nagkapira nga mga senador. Kabali na dyan si Senadora Jinggoy Estrada asin Senador Joel Villanueva na nakakuha subot nin kickback sa parte mismo kan mga patrabaho sa flood control project. Sigun sa iya, may commitment subot ang mga senador na makaresibin nin 30% gikan sa haros 1 billion pesos na kantidad kan flood control project. Bilang kasimbagan, nagpaluwas si Estrada din mga lumang ladawan ninda Redun asin na Hernandez gikan sa yearbook na garo nagpapaywatig kan koneksyon sa pagkakaigwa ni na relasyon kana dua pig batikos man ang kredibilidad ni Hernandez asin inamon ini na magkaigwa kan pinagapod na lie detector test daiman nagpadaradigdi si Redun asin digdi higot na pinagsayuman an anuman na relasyon kay Hernandez. Subuot din niya ini naging kaklase asin din niya ini magigirumduman. Pinagpahayag ba kana kampo ni Estrada nanda pabarata subuot kana address kan sa iyang lula na pinagapod niyang pagbalga sa privacy. Digdi pinagasabi kan National Privacy Commission kana sa iyang pusa mantang si Hernandez sa presente nakakulong duman sa parte kan Pasay City Jail matapos na ma-cite and contempt kana Senado. Nangapudan ngunyan si Redon na ibalik idi sa parte kan Senate custody bilang resource person asin bakong bilang akusado. Padagos ang investigasyon subuot kan anomalya sa flood control project mantang nagtitindi ana rerebayanin akusasyon sa pag-ultanan kan sangkot na personalidad. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ngunya ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na igwanin 355 billion pesos na budget insertion para man sa flood control project duman sa Bulacan ngunya na taon. Magigirumduman na kabali sa itinukdo ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez si Senador Jinggoy Estrada na subuot digdi nakakuha nin kantidad asin nagtagamakan pundo asin nakakuha ning kantidad na 30% komisyon o kickback. Sabi kayanda ni Lacson na nagluluwas sa indang pag-iimbestigar na nakapalaman sa 2025 General Appropriation Act na 355 million pesos alagad Mayo ini sa National Expenditure Program asin sa House Budget version. Maliwanag subuot na sa Senado o sa BICAM ini naisingit. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal, ipinahayag kan Commission on Audit kuwa kan nagtalikod na aldaw kan Webes September 11 na nagpaluwas idi kan 1,985 notices of disallowance laban sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa nakalipas na 10 taon na may kabilugan na 5.8 billion pesos na subuot na questionabling pagkakaigwa nin panggagatas kan puerto o kan pera kan gobyerno. Sigod na sa kuwa Chair Gamalil Cordoba sa pagdangog kan House Committee on Appropriation o minabot sa 8,294 notices of suspension na may kantidad 303.68 billion pesos na ipinagpaluwaskan kuwa laban sa DPWH asin 54 notices of charge na nagkakantidad
8.8 million pesos. Paliwanag kan kuwa ang disallowance ana nangangahulugan dagos na dai tinutugutan ang sarong transaksyon matapos ang naging audit. Afuera kani ang suspension temporaryong dai pinagtutugutan mantang pinagalat ang mga paliwanag sa mga makadudang mga transaksyon. Sharing money pinagtalaan ng charge na subuot ginagamit pag ini kinakaipuan managut ang ahinsya sa mga nasambit ng irregularidad. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata ngunyan sa lado nasyonal. Inagad ngunyan na aldaw o kasudma ni Abogado Ernest Libansa, Legal Counsel ni dating Department of Public Works and Highways DPWH Engineer Bryce Hernandez ang petition o ang pinagapod na petition rate of amparo sa sarong korte duman sa parte kan syudad kan Pasay. Yan kasunod na mailipat sa City Jail anasambit ng akusado. Sigun sa saiyang abogadong si Abogado Ernest Libansa, ang petition isinampa sa Branch 12 kan Syudad kan Pasay o Pasay Regional Trial Court. Asid ini para man hagadon ang pinagsasabing temporary protection order asin tanganing maisairarom ang sa iyang kliyente sa Witness Protection Program. Pirit kani kana nasambit ng akusado o convicted sa anuman na kaso si Hernandez kaya digdi question kani ana daylan ang kliyente sa party kan paglaog kani dumana sa Pasay City Jail. Dagdag pa ni Abogado Libansa asin na Bryce Hernandez ana nakaresibi kan mga banta matapos ang sa iyang revelasyon duman sa House of Representative. Naglala pasubot ini kana sa iyang idawit o ibali ang pangaran ka nagkapirang mga senador arog ninda Jinggoy Estrada asin man Joel Villanueva na sangkot subuot sa korupsyon sa flood control project. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin lokal pagkatapos po ninda pagiramdum. Sa detalyes natin mga barata sa lado lokal pinagpasairaron kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR an Special Area for Agriculture Development BFAR sa Bicol ang naabuton sa 182 na mga miyembros kan limang Fishery Folk Association sa Marketing Assistance and Enterprise Development Training Workshop sa parte mismo kanda probinsya. Sa training digdi na tawanin na doon asin nakanood ang mga partisipante mapadapit sa financial literacy, bookkeeping, basic accounting, pricing and costing, asin man product packaging asin labeling. Sigun sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR sa Bicol, importanteng igwaning kaaraman ang mga Fishery Folk Association manungod man sa dailang dapat subuot ayuda asin kagamitan ana maiduduhol sa sainda alagad pati ana kaaraman o training mapadapit kung paano mapapaasenso ang saindang kabuhayan. Naging katabang kan sinambit ng ahensya sa sinambit ng training iyo ang Technical Education and Skill Development Authority o TISDA sa probinsya. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Poultry farm duman sa Calabanga pigahagad na ipasara. Huli man kan tambak na mga langaw. Buyit padere sa detalye. Temporaryo ipapasara ang mga poultry farm sa Banwa ni Calabanga, Camarines Sur, sa dagmang na langaw na nag-aatake sa mga barangay Haranigdi. Ini isasarado muna mantang dahil nakaka-comply kan mga requisitos
sigon sa alkalde kan Calabanga Philip Dumala sa posibleng magpasar ng resolusyon ang sanggulang bayan dapat sa sinambit ng problema sigon sa mga residenteng nagreklamo ang mga langaw aros iyon ang nakaibabaw sa ilang mga pagkakan na mamaluan pasubot nilang mga berilog na paminta. Sigon sa alkalde, naglibot tama ang composite team sa mga poultry farm at sinahiling na mayong magkakanigong net na nakapalibot sa mga elite dahil para dahil magpakuryat ang langaw ang mga apektado kan langaw na mga barangay iyo albunot mangiring paulbo asin iwa pa nakiulay man ang may sadiri kan duwang poultry farm na iha-harvest muna nila ang mga manok as antes na magsunod sa pagpapakomply para sa BBS News. Boy Pader. BBS Basta Bareta Sigurado. Tayo babang detalyes kan mga barata sa lado lokal maabot sa 120 na mga representante asin man mga empleyado kan Department of Health sa intero nga Kabikulan ana nagpasairarom sa training manungod man sa Freedom of Information na FOI. Iyan ginibo mismo duman sa Regional Office number 5 kan DOH panginot na pinagpahayag mapadapit sa nasambit ng plano iyo mismo na dapat digdi panginutan kan Management Support Division kan DOH Bicol bilang parte kana sa indang obato na mas pang pakusugon ana pinagsasabing transparency accountability sa serbisyo publiko na i-record man asin naging lay ana FOI sa paagiman kan Executive Order number 2 series of 2016 asin digdi nagtatauman ning kapangyarihan sa kada Pilipino na magkaigwa kan pinagaapod na access sa lado man kana mga importanteng impormasyon gikan man sa gobyerno kabali na ana mga pampublikong mga record asin na opisyal na mga dokumento sa duwang aldaw na aktibidad pig tawan doon ana mga mandato asin na panginot na polisiya sa lado man kan FOI tangani mada na digdi mapaasenso ana tamang gobyerno asin na impormasyon masiguro ana maraya na pagsunod asin pagdul nin mga datos padagos kaning piga patunayan kan DOH sa Kabikulan na magdadanay na tapat sa pagduhol nin tumpak na panahon asin man impormasyon para man sa kaaraman kan publiko. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, DE Region 2 researchers nag-benchmarking sa Bicol para man sa mga teknolohiya sa produksyon kan pinya. Darrell Banyas sa detalye. Nagbisita sa Rion Bicol ang anom na mga researchers gikan sa Northern Cagayan Experimental Station kan Department of Agriculture, Regional Field Office 2 o duman sa Cagayan Valley Region sa karig magkondusir ng benchmarking activity na may koneksyon sa pineapple production technologies. Mangot na aktibidad na aramon ang manailain na teknolohiya asin klasikan pinya na itinatanom digdi sa Rion arog kan Queen Pineapple, MD2 asin ang Hawaii variety na midbid sa kanya-kanyang kalidad at man market potential. May pigbisita ang mga pigbisitang site kan delegasyon iyo ang Central Bicol Experiment Station diyan sa Pili Camarines Sur. Site specific nutrient management prototype project sa Banwaan kan Tigaon asin man ang Camarines Norte Lowland Rainfed Research Station asin ang Sarupa diyan sa Labo Progressive Multipurpose Cooperative sa Labo Camarines Norte. Sa indang pagbisita na obserbaran kan delegasyon ang manailain na teknolohiyang pigagamit gikan sa pag-kultibar asin pamamahala kan tanuman asa sa pagpoproseso kan mga produkto arog kan na pinya fiber, French juice asin man ang jam, tiring man ang dehydrated pineapple. Patunay ini kan mahiwas sa oportunidad sa lado kan agrikultura asin man agro-industrial sa Rion kan Bicol. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS
Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dahi na nakapalagpas sa mga autoridad ang sarong lalaki na may kasong qualified theft o panabon matapos na isagibo kan mga tawan kan Goa Municipal Police Station. Ang matarayong po naman Hunt Charlie Operation alas 9 nin pagkaaga kasuba dumaan sa party kan barangay kan na Tagungtong sa Banwan kan Goa, Camarines Sur. Nasambit ng suspect pinagsasabi nga pinagabisto kan mga autoridad ang naaresto na si Mata, 45 anyos, asin ini may kasaruan nagtatrabaho bilang sarong laborer, asin na residente kan Suna 1 duman sa Matakla sa parte mismo kan Banwaan kan Goa, Camarines Sur. Basado mismo sa Goa Municipal Police Station, an matrayon po na isagibo nindang kan mga operatiba na pagkakadakop ki alias Mata iyan sa bisa kan warrant of arrest na pinagpalawas ni Honorable Berhinia Almonte, ana presiding judge kan RTC branch 17 kan 5th Judicial Region duman sa siyudad kan Tabaco na may criminal case number T3161 para man sa kasong qualified theft na may ipinagre-rekomenda na piyansa na 30,000 pesos. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos ngunyan ang pagtauni na tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villapuerte asin man Congressman Migs Villapuerte asin Congressman Luigi Villapuerte sa mga residentes kan probinsya sa pagduhol nin tamang serbisyo sa salud. Padagos-dagos na pinagtatabangan ang pangangaipo kan mga gurang kan nakalis na aldaw pinagapasyaran kan grupo ang lugar kan Bigaho Norte, Bigao Sur, Puro, Batya, Asina, Concepcion sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Hatud kan grupo iyo ang mga bulong maintenance, medicine, asin na vitamina para sa mga residentes, partikular na sa mga senior citizen. Nagkaigwaman nin libreng check-up sa nasambit ng lugar. Kasumpay kani ang mga residentes nagpaabot nin dakulang pasasalamat nin huli ta regular sindang nabibisita kan grupo ni Gobernador Elry Villapuerte sa pagdul nin tabang asin paghiling kan kamugtakan kan sa indang mga salud. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado lokal, duman man sa parte kan Pamplona, Camarines Sur, pigya bisita man ini kan kampo ni Congressman Luigi Villapuerte. Iyan tangani man na tudani na tabang and mga residente sa padagos nindang pangangaipo daradara kan grupo ninda Governor o Congressman Luigi Villapuerte. Iyo ang mga food packs kay ba ang mga natudan kaini iyo ang mga taga barangay Tampadong, Pamplona, Camarines Sur ugmahon na niresibikan mga residentes ana mga food packs na hatud kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagimad ni Governor Luigi o ni Congressman Luigi Villapuerte. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwana ana nagadaan sa nangyaring aksidente duman sa Banwaan kan Pili o duman sa parte kan Banwaan kan Pili, Camarines Sur kan mabudalan kan bus ana sarong motor daina nakapuli panin buhay ana nasambit ng duwang nakalunad sa motorsiklo kan ini banggaan kan pampasayrong mismong bus duman sa diversion road sa Barangay San Vicente sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Nainot kaya na ana nasambit ng lunad ni na motorsiklo nakasuksok sa parte mismo kan bus asin tulos na binawian ni na buhay
ang biktima nga si Gino 27 anyos kan aklan asin digdi ang sa iya nga lunad o back ride at nairiduman asin pinagadara sa Bicol Medical Center alagad iniyo ang sinasabing kasudma binawian na ni buhay sa ospital ana nasampit ng tsuper kanda bus yaw nangunyan sa kustodiya kan PNP sa Banwaan kan Piri Camarines Sur pinagbistong si Pai Birango 61 anyos kan siyudad kan Iriga asin ngunyan nakakulong sa sangatan na ning kasong reckless imprudence resulting to homicide. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga bareta na kita ngunyan sa luwas kan nasyon sa satuya nga bareta ngunyan sa luwas o bareta na kita ngunyan sa luwas kan nasyon sa satuya nga bareta ngunyan sa luwas kan nasyon. Sa tuyang barata ngunyanda sa luwas kana nasyon dumanda sa party mismo kanda Estados Unidos de Amerika si President Donald Trump inanunsyo ang paggawad ng Presidential Medal o Freedom sa gadana na konserbativa activist na si Charlie Kirk. Idi pinagbutasan na kana nasambit ng presidente kana Estados Unidos de Amerika sa party mismo kana pagsilibrar kasudba kana sinasabing 7-Eleven at attack. the heinous assassination of Charlie Kirk felt. Charlie was a giant of his generation. Before we begin, let me express the horror and grief so many Americans at the heinous assassination of Charlie Kirk felt. Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty, and an inspiration to millions and millions of people. Our prayers are with his wonderful wife Eric and his beautiful children. Partiyan kan mga pahayag ni President Donald Trump kan Estados Unidos de Amerika kasumpay kan selebrasyon kan 9/11 attack bakit kung 7/11 kundi 9/11 attack. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyan sa lado national o bareta na kita ngunyan mga tugang sa party kan kinabanin Karawat. Sa bareta sa kinabanin na Karawat salado kan basketball nakatalaan na magaharampangan and party mismo kan Germany asin man Finland sa semi kanda Eurobasket 2025 laog na kaya sa semifinals ang 2025 Eurobasket ang team kan Germany asin man kan team kan Finland kasunod kan matarayumpong kampanya kan duang team sa quarterfinals dinaog kan Germany ang Slovenia sa party mismo kan quarterfinal sa kabali na ang 39 points ni Luka Doncic 99-91. Pinanginutan man ka na Orlando Magic guards na si Franz Wagner ang German team asin ini nakalaog ni 23 puntos mantang 20 puntos ang 7 assist na ambag kan team captain na si Dennis Schroeder. Sa tao kan na nasambit ng laban tinambakan kan Finland ang Georgia sa party mismo kan score sa quarterfinals 93-79.
Yanan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ken mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba Mabalos kan sa pong pagantabay mapa sa tuya punugudan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta barata sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indocabos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal. Pinagalansar kan Department of Agrarian Reform sa Banwan kan Karamuan Camarines del Sur ang duwang aldaw na coconut food processing training. Namataan na LPE sa laog kan para hababa ang tsansa na maging bagyo. Tuya pa nga mga barata pangunyada sa lado lokal. Sa Romana, ana barangay Saguro nga sa Banwan kan Pili Camarines del Sur, ana nadaraan ni serbisyo kan Kapitolyo Provincial kan Camarines del Sur sa paagi kan serbisyo sa salud. Sa iba pang pamayukan na mga barata pagitangunyada sa lado lokal, deklara kan 42nd Infantry Battalion kan Philippine Army ana Banwan kan Santo Domingo bilang stable as in internal peace and security condition. Yan ang mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirundo. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, maray na aga po sa Indocabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, idiniklarang unyan kan 42nd Infantry tagapagtanggol Battalion kan 9 Infantry Spear Division kan Philippine Army na ana pinakamayor na kampo yaon dyan sa Banwaan kan Pili Camarines del Sur sa Kuta Elias Angeles na ana Banwaan kan Santo Domingo duman sa parte mismo kan Banwaan kan Albay bilang stable internal peace and security condition and pahayag sigon sa lokal na sangakan na Philippine Army ang pagdideklarakan sa indang Banwaan suportado kan Municipal Resolution 135/2025 ipinasa gikan mismo sa Committee on Public ini ang resolusyon na nagdideklara kan munisipalidad kan Santo Domingo bilang free from communist terrorist group influence and affection
ana pagdeklara kana sinambit ng banwahan na nagpapailing kana dedikasyon kana lokal na gobyerno, law enforcement agency asin an aktibong partisipasyon sa lado kan komunidad sering mada an bayanihan tangani manda nadigdi magdanay na ligtas asin matuninong anasambit ng banwaan sa anuman na klase nin insurhensya. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal tinawanin pagbisto kan Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol ang mga miyembros kan Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace sa Saindang Regional Office. Sigon sa party kan DSWD Bicol ang mga awards na mariresibi kan Regional Search for Huwarang for Peace Family, Regional Search for Exemplary for Peace Children. Apuer kayan makakaresibi man ni na award para man sa 10 outstanding for peace Bicolano youth asin and onra nin karahayan sa lado kan inisyatibo kan DPWH sa Bicol ana nasambit na nga lakdang anday pa man pinag-aanunsyo kun nga rin gigibuon ana aktibidad asin kun sa irisay an posibleng makaresibi kana nasambit ng onra sa interong Kabikulan. Sa iba pang detalyes kana mga barata pa kita sa lado lokal, tulos-tulos na nagresponde ang kasurog patrollers kan Police Regional Office No. 5 sa sarong nangyaring aksidente sa motorsiklo na nangyari sa barangay kan Agus Batuk, Camarines Sur, kasud mga pagkabanggi o kasubanggi basado sa liderato kan Philippine National Police. Basado sa liderato kan Philippine National Police Bicol, self-inflicted ana nasambit ng aksidente dahilan tanganing digdi magsapo nin pagkakairido asin mga lugad sa parte mismo kan sa iyang lawas ana motorista pag-abot sa patrollers tulos nindang pig busisi ana sitwasyon na asin digdi tulos man na nag-apod sa parte mismo kan Municipal Police Station tanganing matawan ni makakanigo nga dagdag na tabang nagpagirumdom ang Philippine National Police o PNP sa Kabikulan sa mga motorista na mag-ingat sa saindang pagbiyahe sa kada nagbubulos an orahan ninulit ang madiklom an tinampo urog na kun pagkabanggi mahal nas na pwedeng gikanan kan pagkakaaksidente. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal, biyahe kan mga bus sa Bicol Central Station pwede nang i-monitor kan mga pasahero gamit ang Naga apps. Boyet Paderes sa detalye. Ipinahayag ni Nonoy Reporsado ang terminal manager kan Bicol Central Station na available na ang online booking kan Easy Bus PH mobile application na piglantar kan LGU Naga na inaapod na may Naga poon sa online reservation o pagbakaling ticket sa bus. Magagamit man sinambit ng app sa pag-monitor ka kung nag-abot na ang mga bus sa terminal o oras kan boarding kag pasahero asin mahili man ikti ang impormasyon kung nakahali na ang behikulo o kung igwang kanselasyon kan biyahe. Sinabi ng Reporsado mani na maging epektibo ang paggamit kan app na sa lalo kan mga biyaheros kay po ang regular na pag-update ng impormasyon kan mga inbueltong bus companies.
para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pig inspection kan Police Regional Office sa number 5 PRO5 kay banan mga tauhan kan Naga City Police Office NCPO kasudma an mga eskwelahan asin pasilidad na magsiserbing billeting areas para man sa augmentation force kan liderato kan Philippine National Police o PNP Bicol. Pinanginutan ni PNP Bicol Deputy Regional Director for Operation DRDO Police Colonel Rocky Bausa ang aktibidad kabalinaan mga tawad asin liderato kan Philippine National Police digdi sa laog kan siyudad Canaga o beto kada sambit ng inspeksyon na isagibo kasudma para man masiguro ang billeting areas kan mga kapulisan asin ligtas na marayan pasilidad bastante kan supply nin tubig. Aper kaya nagkaigwaman nin dialogo kay banan ang school head tangani man na digdi maresolberan ang mga concern asin gikan sa pagpapagirumdum kan mga do's and don'ts sa laog mismo kana sambit ng lugar. Mantang isinagibo man ang pinagsasabing run-through sa rutang agihan kan aktibidad digdi sa laog kan na siyudad Canaga poon ngunya na aldaw September 12, 2025 nagpoon ini sa party mismo kan Piña Francia Church sagkod ng sa party kan Metropolitan Cathedral tanganing masiguro ang security preparedness asin maray ang koordinasyon kan lambang saro. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, libreng konsultasyon asin serbisyo kasumpay kan handog ng Pangulo libreng OPD asin bukas sa services. Ana konsultasyon isasagibo sa parte mismo kan Bicol Medical Center. Nakatalaan na igibo sa aldaw kan Sabado o sa aga September 13, 2025 ang handog ng Pangulo libreng outpatient department OPD asin bagong urgent care and ambulatory service bukas services asin konsultasyon kanda Bicol Medical Center BMC digdi sa laog kan Naga asin BMC duman sa Banwaan kan Pili Cabarete Sur mapuon ana nasambit ng pagbubukas kani alas 7 ni na pagkaaga sa gunang alas 10 nin pagkaaga sa agang Sabado. Kasumpay kani pinag-iing kaminar asin iniimbitaran na kan Bicol Medical Center ang publiko na makisumaro sa nasambit ng aktibidad ang libreng konsultasyon asin serbisyo kaugnay ng handog ng Pangulo sa libreng OPD asin bukas services and consultation na isasagibo kan BMC Naga asin BMC Pili sa agang Sabado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, LTO Bicol asin man ABS CU5 liwata na mga konduktanin operasyon da kontra kolorom asin na overcharging sa Naga Airport sa Banwaan kan Pili Cabarete Sur. Arel Banyas sa detalye. Dagos-dagos ang operasyon kontra sa kulurom asin man overcharging sa Naga City Domestic Airport matapos magkondusir kan Joint Law Enforcement Operation ang Land Transportation Office Bicol asin man ang Aviation Security Unit 5 kan nag-aging Miyerkules. Sigon sa LTO Bicol, maot na operasyon na mapuho ang mga illegal na taxi, van asin tricycle na mayong prangkisa asin man nagsasamantala sa pasahero sa paagikan sobrang pagsingil limplete. Tigpanginutan ini ni Police Lieutenant Colonel Jovenal Barbosa kan ADCU 5, Police Lieutenant Beda Cruzata, Siriman, si LTO Bicol Regional Director Alan Casquejos, asin man Assistant Regional Director Vincent Nato. Ini bilang pag-utob sa direktiba kan Department of Transportation, siringman kan Opisina Sentral kan LTO, napakusugon ang presensya kan mga otoridad sa aviation facilities. Bako subot ining sarong one-time operation, kundi parte kan serye kan mga lakdang na mapadagos at kamay nagbabalgar. Sabali man ini sa preparasyon para sa kasiributan ngunya na Setyembre, kung sa impiglalauman ang pagrusok kan mga turista asin man deboto. Parte subot ini kan mas pinapusog na seguridad asin transport management para maasigurar ang salbado, patas asin tultul na transportasyon para sa gabos na pasahero sa Bicol Region.
Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal, entirong nagkatarakot, nagkakurbanan asin nagparadag-padag ana mga residentes kan sarong harong sa parte kan barangay kan Piña Francia digdi sa laog kan siyudad Canaga patapos man na o sa parte mismo kan barangay Santa Cruz digdi sa laog kan siyudad Canaga matapos man na mahiling ninda ana sarong halas sa laog mismo kan sa indang arong kasubanggi pasado alas 9 nin pagkabanggi kana subanggi kanda digdi pa aramon kanda presensya nin sarong halas sa sarong residensya duman sa parte kan Sitio Paraiso, barangay kan Santa Cruz digdi sa laog kan siyudad Canaga. Tulos man na nagrespondi anda mga tauhan kanda enro para man magrescue o ma-rescue anasambit ng halas na kung sa ina napagarman na sarong juvenile reticulated python sa ngunya na nasa kustodiya na kana naga cobra ang nasambit ng halas iniya bubutasan liwat sa maarabot na mga aldaw sa lugar na harayo sa Karungan liwat na pangapudan kanda LGU Naga sa paagi kan City and Rua na sigun sa Republic Act 9147 kada pagkukulog, pagbuno, paggadan, pagataman asin na pagpabakal nin anuman na klase ninda buhay ini ana may magkakanigong pinalidad sa sisayman na mapapatunayan na nagbalga sa ley anasambit na nga halas pagkalaba-laba asin pagkadurdakula kaya digdi entero nga nakubanan anda mga yaon sa laog mismo kanaharong mantang sindakuta na nakatalaan na nga magturog yaon mismo sa may parte kan sala naglalakaw-lakaw o nagkakamang-kamang ang nasambit ng pagkadurdakulang halas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal inilansara kanda Department of Agrarian Reform o DARA sa Banwaan kan Karamuan Camarines Sur anduang aldaw na coconut food processing training para manda sa anom na partisipanting coconut bee sa Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ang pinag-aapod na ARBU. Ana nasambit ng training o beto sa pagsasagibo ka nasambit ng ahinsya kanda training iyo ana madagdaganin pagkasabot o kaaraman ana tangani man na magkaigwan ni magkakadigong alternatibong pagkakakitaan siring man mapalangkaw ana income kan mga arbus sa parte mismo kanda mga enhancement promotion asin na manlain-lain na produkto gikan man sa parte kan coconut meat kasabayan kay na nasambit ng lakdang o training tinukduan ana nasabing mga benepisyaryo kada paagi ni na pagpoproseso kan coconut meat tangani man na maging value added products arugman kan sinasabing mga minatamis na coconut strips macarons asin santan sigun sa Department of Agrarian Reform naging katabang kan sa indang ahinsya o opisina sa pagsasagibo kan nasabing training iyo ang Department of Trade and Industry pati naman ang mga opisyalis kan nasabing banwaan sa paagiman kan opisina kan piso kabalimanda sa mga benepisyaryo na nakipusumaro sa nasambit ng training iyo ang Santa Cruz Karamuan Farmers Organization pili Tabigyan Karamuan Farmers Association Mampiraw Farmers Association Maligaya Farmers Association asin man kadakol pa nga ibang mga grupo kan mga paratanom ni niyog. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal o lado lokal pigkumpirmar ni Renier Bukay na mayo nin asigurasyon
na dai magkakaigwan ni na brownout sa panahon kan kasiributan sa laog kan siyudad Canaga sa panahon kan piyesta. Iyan uli man kan posibleng dai pinaglalauman na mga insidente arog kan nangyari kasudma o kan nakalis na aldaw duman sa parte mismo kan salbasyon sa parte kan banwaan kan Kalabanga Camarines Sur. Alagad mangyayari man na magkakaigwan ng problema sa supply kan na kuryente o biglaan na parte kan pag brown out sa kasiributan digdi sa laog Canaga, igwasin din ng mga personay o sarong grupo kan pinagaapod na task force na ingkaso igwan ng problema sa linya kan kuryente initulos na maresponde. Ang kaso rekodos, igwanin naka-duty na 24/7 asin may augmentation force na maabot sa panahon kan kasiributan sa naga urog na ngunya na aldaw. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal, ipinagpayag ni Engineer Elmer Albo na ana temporary stage sa nagagamiton sa parte mismo kada gigibuhon na military parade digdi sa laog kana siyudad Canaga. Ini ana ginigibong patrabaho mano-mano asid ini si inot na plano nga modular ana ibubugta kuta na stage sa Plaza 15 Martires kada siyudad Canaga arog kadtong duman sa parte kada ginibong kaugma festival sa parte kada Kapitolyo Provincial kana Camarines Sur. Ini da inangyari ninulita mayo danin na arkila ana kontratista kana gagamiton kuta ng stage para mada sa nasambit na nga okasyon. Ang pinagabugtak na sanamada sa Plaza 15 Martires, iyo anda sinasabing mga improvised na mga stage. Alagad, igwa subuot ini ni na mga back-up tanganing siguraduhon na ini anda dai magkakaigwa nin anuman na rimalaso na gagamiton na kana mga yaon na masakata sa nasambit na nga intablado. Pinaglinaw man ni Engineer Elmer Albo na mayo subuot nin pinagbutasan maski 5 centavos ang lokal na gobyerno kana siyudad Canaga. Mayo nin gastos digdi ninulita ana stage dyan sa parte mismo kana Plaza 15 Martires. Ang gastos kan kontratista ninulit dai pa natatapos kani ang proyekto o patrabaho kan stage dyan sa Plaza Quezon. Ninulit abala ang nasambit na nga patrabaho sinagot gabos kan kontratista ang pagpapatrabaho kan stage na gagabiton dyan sa parte mismo kan Plaza 15 Martires para sa papabuton na military parade. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Pighagada na kan LGU digdi sa laog Canaga sa pagiman kan opisina kan City Engineers Office, City Engineer Elmer Albo. Ang opisina kan DPWH Regional Office No. 5 asin ang 3rd Engineering District kan gabus na listahan kan sa indang mga patrabaho sa laog Canaga, partikular na ito nga mga patrabaho sa parte kan flood control project. Inaaram na ngunyan kana lokal na gobyerno kana syudad kung ano ana mga status kaniya o ano ana mga kamugtakan kana sambit na nga mga proyekto. Katuyuhan kan paghagad kan mga listahan kana mga proyekto na pigi-implementar ngunyan sa naga kan DPWH. Ini tangani man na makapuon naman sinda kana sa indang pag-inspeksyon kana sambit na mga proyekto. Sabi ni Engineer Albo, dakulang tabang ini para sa inda. Tangani man maaraman ang mga kamugtakan kana sambit na mga proyekto na pinag-iimplementar asin na pinagpunduan kan national government, pero ang nagpapatrabaho iyo mismo ang DPWH. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuy mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta,
sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado